Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na binisita ang mga biktima ng lindol sa Jensan. Kahapon June 10 ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa General Santos City upang alamin ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan na niyanig ng 7.8 magnitude earthquake kamakailan. Malinaw ang nais makita ng Pangulo, ang mabilis na aksyon ng pamahalaan alang-alang sa kapakanan ng mga apektadong Pilipino. Dahil dito, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang paglalabas ng 100 milyong pisong pondo para sa pagpapaayos ng nasirang City Hall. Ang pondo ay mula sa Local Government Support Fund at layunin nitong pabilisin ang pagbabalik ng serbisyo sa mga mamamayan ng Jensan. Tiniyak din ng Pangulo na maglalaan ng karagdagang budget ang Department of Budget and Management mula sa LGSF para sa infrastructure repairs ng Sarangani at South Cotabato. Maliban dito, ipinag-utos din ng Pangulo ang pamimigay ng 50,000 pesos na tulong pinansyal para sa naiwang pamilya ng mga nasawi sa lindol. Samantala ay tiniyak ng Pangulo na on the ground na ang mga ahensya ng gobyerno upang siguruhin na tuloy-tuloy ang daloy ng serbisyo. Ongoing ang restoration ng power supply pati na rin ang clearing operations sa mga kalsada at tulay para maibalik ang serbisyo ng gobyerno lalo na sa mga pinakamalalang tinamaan ng lindol. Tuloy-tuloy din ang pagdating ng mga relief goods para sa mga displaced communities. Nakatutok din ang mga ospital sa medical needs ng mga apektado kabilang ang pag-aalaga sa kanilang mental health. Buo ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na hindi magigiba ng lindol ang puso at diwa ng Pilipino. Sama-sama nating sisiguruhing walang maiiwan hanggang maibalik sa normal ang kalagayan ng ating mga kababayan. Kapag ang pera ay ginamit sa tama, ito yung kaya nating gawin. Ganito ang paglalarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging mabilis at mahusay na pagtugon ng pamahalaan sa pagsasaayos ng DAO Building sa San Francisco High School sa Quezon City. Personal na ininspeksyon ng Pangulo sa DAO Building noong Miyerkules, halos isang taon matapos na masunog ito noong June 15, 2025. Ayon sa Pangulo, napupunta sa magagandang proyekto ng pamahalaan kapag ang pondo ng bayan ay nagagamit ng tama at napupunta mismo sa mga programa para sa publiko. Mula nang masunog ang gusali, agad na ipinag-utos ng Pangulo kay DPWH Secretary Vince Dizon na pabilisin ang pagtatayo ng kapalit ng building. Bagay na agad na tinugunan ng ahensya. Mula sa lumang 2-story building, naging 4 na palapag na ito ngayon na mayroong 36 classrooms, na higit na mas marami kumpara sa dating 10 classrooms lang. Matapos ang pag-ayos nito sa loob lang ng 8 buwan, mas maaga sa isang taong timeline na binigay ng Pangulo sa DPWH. Mas matibay na rin ito na kaya hanggang magnitude 8.4 earthquake. Mayroon na rin itong 16 comfort rooms, fire alarms at sprinklers. Sa parehong paaralan, pinangunahan din ng Pangulo ang inspeksyon ng Henry C. Senior Hall na pumalit sa lumang Nara Building. May 4 na palapag din ito na mayroong 24 classrooms na itinayo noong August 2025 at natapos nitong Abril. Itinayo ng SM Prime Holdings Incorporated ang nasabing gusali. Sa kabuuan, mayroon ng karagdagang 60 classrooms ang San Francisco High School, 36 sa DAO Building at 24 naman sa Henry C. Senior Hall. Pinasalamatan ng Pangulo ang DPWH sa kanilang mabilis na tugon
ang DepEd sa pangungunan ng Secretary Sani Angara at si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa kanilang positibong tugon sa programa ng pamahalaan. Sa itong mga programa, patunay lamang na seryoso ang pamahalaan na tiyaking hindi nalulustay ang pondo ng bayan. At malaking bagay ito dahil nais kong ipakita, kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time. Basta pumasok sa proyekto ng tama, ay ganito ang ating nagagawa. Patuloy natin gagawin yan at patuloy natin titiyakin na ang pondo ng pamahalaan ay napupunta sa mga proyektong kagaya nito. Grateful to all those who are involved in this, sa public works, sa DepEd, of course in the local government, and we're working together. Makita naman talaga ninyo what it is that we can achieve as long as the money goes to the project, not into people's pockets. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. The Russian government has already announced President Ferdinand Marcos Jr.'s trip to Russia in the next few weeks. Ano-ano po yung mga magiging priority discussions during that visit? Unang-una po ay hiningi po natin ang konting komento ng opisina po ng DFA. Pero ang mga detalye po nito ay maibibigay nila sa Lunes para sa kanilang press briefing. Ayon po sa DFA, magtutungo ang Pangulo sa Kazan, sa Russia mula Hunyo 17 hanggang 18 upang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ito ay isang pagtitipon na ginaganap bilang paggunita sa ika-35 na anibersaryo ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Ang Russia ay isang ASEAN Dialogue Partner at bilang ASEAN Chair, ang Pilipinas, pangungunahan natin ang pagsusuri sa naging takbo ng ating kooperasyon at relasyon sa Russia. Kasama rin dito ang pagtatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnay ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN. So yan po sa ngayon ang mensahe ng DFA, pero ang detalye po ay makukuha natin sa kanilang press briefing sa Monday po. Ma'am, baka sakali lang you have details or at least analysis. Why is the Philippines so keen on expanding its ties with Russia at the moment when other members of the ASEAN, particularly Singapore, are imposing sanctions against Moscow over its war against Ukraine? Binanggit po natin kanina na tayo po kasi ang ASEAN Chair at kailangan po natin pangunahan po ito. Total po ito ay related po sa ito'y tinatawag na ASEAN-Russia Commemorative Summit. So kinakailangan po talaga ng Pangulo na magtungo sa nasabing summit. Wala pong bilateral talks with Russian President Vladimir Putin, meaning one-on-one Philippines with Russia, not representing ASEAN as a whole. Sa ngayon po, ang magbibigay po ng detalye po na yan ay magmumula sa DFA. Salamat. Sunod na tanong mula kay Erica, Sinaking, Business World. Good afternoon po, Yusek. Follow-up din po dun sa may Asian-Russian Summit. Are there any anticipated energy-related outcomes kung may possible man na meeting with President Marcos and Russian President Putin or Russian conglomerates? May mga magiging discussion po ba na energy-related? Actually, I was able to ask Secretary Sharon on this matter. According to her, there is no details yet, but she wants to explore possible options on energy transition and fuel diversification. Pero she is planning to discuss the matter with the ambassador of Russia to the Philippines. Alright po. Also, ano pong assessment ng Palace currently sa feasibility po of purchasing Russian oil kasi in terms of cost, shipping, and potential exposure po sa sanctions? Makakasama po yan sa i-discuss ni Secretary Sharon. Thank you. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. On other matters, ma'am. Ma'am, ano po ang order ng Malacanang dun sa dalawang namatay na Ateneo athletes? Ano po ang order sa NBI or PNP? Unang-una po, of course, nakikiramay po tayo sa pangyayaring ito. At ang nais din po ng Pangulo, hindi lamang po tayo sa sitwasyon na ganito, pero sa lahat po ng mga Pilipino na
na pupunta sa ganitong klaseng sitwasyon. Dapat pong agaran ang pag-iimbestiga. Po may mga rumors na parang naging hazing instead na training yung nangyari doon sa mga bata. So, kailangan po talaga ng agarang pag-iimbestiga rito dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training. Of course, hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So, kailangan po talaga ng agarang investigasyon. Sunod na tanong mula kay Junel Mariboc, UNTV. Magandang tanghali, Yusek. May tugon na po ba ang Office of the President sa hiling ng COMELEC na pondo para sa special elections sa Cavite? Kinausap po natin ang DBM. According to DBM, meron pa pong pondo na nasa COMELEC at maaari naman po nilang gamitin po yun. Sapat po ang pondo. Thank you po. Ang sunod na tanong mula kay Cathy Valente, The Manila Times. Yusek, can we get the palace's statement on Senator Ping Lacson's claim about the alleged growing discontent among the AFP members that may trigger the destabilization plots against the president in his administration? Nakarating na po ba tayo sa Pangulo? And ano pa naging reaction niya? Is it alarming yung mga ganitong threats po? Ang sabi po mismo ng pamunuan ng AFP ay wala silang nakukuhang anumang detalye o impormasyon patungkol dito, pero syempre may ugong-ugong at ito naman din ay kanilang binabantayan. But as of now, ang miyembro po ng AFP ay nanatiling active, united at professional. At hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check. Dahil alam po nila ang kanilang mandato para sa bayan at na naaayon sa konstitusyon. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning po. Good afternoon. Ma'am, ano ang susunod na hakbang o konkretong hakbang ng Marcos administration matapos ang diplomatic protest laban sa presensya ng floating structure sa Bajo de Masinloc? Naniniwala po ba ang Malacanang na itong estrukturang ito ay patungo sa reclamation o pagtatayo ng permanenteng facilities ng China sa nasabing shoal? Ang masasabi po na lamang natin ay alam po ng Pangulo ang nangyayari at nanatili pong malinaw ang kanyang paninindigan na unahin ang paggamit ng diplomatiko at legal na hakbang sa pagharap ng gitong klaseng sitwasyon. So ang DFA ay formal na pong naghain ng diplomatic protest laban sa floating movable platform ng China dito sa Bajo de Masinloc. So tuloy pa rin po ang ating paninindigan kung ano ang ating karapatan at ano ang dapat nating ipaglaban. Ang follow-up, ano po ang mensahe ng Pangulo sa mga Pilipinong nangangamba po na unti-unti na raw pong nawawala ang kontrol ng bansa sa Bajo de Masinloc? Hindi po hahayaan ng Pangulo na mangyari po yan. Alam po natin ano ang totoong stance ng Pangulo pagdating sa interes ng mga Pilipino at interes din natin dito sa ating West Philippine Sea. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Good afternoon. Itatanong ko lang po, ma'am, kung may plan po ba si President Marcos to extend yung duration po nung price cap for rice, 50 pesos na price cap for rice, mag-expire by June 30. Ang sabi po mismo ng DA, ng Department of Agriculture, ay magre-recommenda pa rin po sila ng extension of the price cap. At ito naman po ay titignan po natin at kung sasang-ayunan pa rin po ng National Price Coordinating Council at kung aaproba ng Pangulo. Pero magre-recommenda po sila na extension for the price cap. Abot po kaya yun, ma'am, before mag-June 13? Yun po ang inaaral ng DA at yan po ang nais nila. Tapos on another matter, on related topic, ma'am, may reports rin po na marami raw pong mga rice retailers na hindi nagko-comply doon sa price cap. Ano po yung possible sanction po sa kanila? Ang sabi po ng DA ay nagbibigay na po sila ng notice patungkol sa mga violation na ito. So, sa ngayon po ay iniimbestigahan po to. Kaya po hinikayat natin ang mga kababayan po natin sa mga nakikita nyo po na umaabuso patungkol sa presyo ng bigas, ipagbigay lamang po ninyo sa kahit po sa amin dito at sa Department of Agriculture para po ito ay maimbestigahan at mapanagot na ang dapat na mapanagot. Na-mention po kaya, ma'am, yung DA kung ilan po yung iniimbestigahan nila in relation doon sa violation sa price cap?
Hindi pa po ako nabigyan ng anumang detalye sa numero, pero sa ngayon po ay sinabi nila meron na silang nabigyan ng mga notice. Thank you po, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, may we have your statement about the message of Vice President Sara Duterte saying that the conflict now in the Senate reflects the leadership of the administration. To be exact, she said, yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin sa leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin kung ano yung klase ng leadership na meron ng nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon dahil lahat naman ng tao ay nare-recognize nila kung ano yung direksyon ng isang leader. Your comment on that, ma'am. Okay, ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho para ayusin, mabigyan ng mga tulong para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na't may kinakaharap tayong global oil crisis, pati na po ang nangyaring lindol sa Mindanao. Patuloy na nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo. Ang dapat natin tandaan, ito naman ay nasa records. Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Inamin din naman ni Senator Bato de la Rosa kung bakit pinilit na siya'y pumunta at bumoto. Una, to change the leadership. Pangalawa, for the impeachment. So ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. Ang pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon. Kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata. And Yusek, speaking of impeachment, is the palace in a way concerned that the impeachment proceedings might be affected now that there's still a gridlock in the Senate? Hindi lamang siguro ang palasyo ang nakakita niya, kundi buong sambayan ng Pilipino. Ang nais lamang po ng Pangulo ay masunod ang due process, masunod ang proseso, masunod ang rule of law. Para kung may kailangang managot, dapat na managot. Kung kailangan na malinis ang pangalan, dapat linisin ang pangalan. So, yun lamang po ang concern ng bawat Pilipino. Dapat makita natin ang katotohanan, hindi sa pagtatago gamit ang kasinungalingan. Yusek, isa-segue ko na po dun sa isang issue. This time, were you able to talk to the President about the proposal to rejoin the International Criminal Court? Because I understand there's a latest post by Congresswoman Laila De Lima, and she said that she is asking what is preventing the President from initiating the process for the Philippines to rejoin ICC. Sabi po niya, this tests the administration's sincerity in preventing impunity and upholding justice and accountability. Why is the government standing idle on this matter? Huli natin nakausap ang Pangulo kahapon patungkol po dyan. At sabi po natin kahapon ay hindi tayo muna magkakomento dahil ang pinakahuli po na nais ng Pangulo ay hindi pa magre-rejoin sa ICC. Iginagalang natin or nadidinig natin
ang sinasabi ng kagalang-galang na Congresswoman Leila de Lima. Pero hindi po ibig sabihin na kapag hindi pa nag-rejoin sa ICC, ay hindi na makikita ang sensibilidad ng administrasyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Tayo po ay tumutupad sa ating batas, ang RA 9851. Ito po ay isang tool na magagamit para mapanagot ang dapat na mapanagot ang mga taong may kaso sa ICC. Nakita na po nila, na-surrender na po natin mismo ang dating Pangulong Duterte sa ICC gamit ang RA 9851 at ang pag-obserba natin sa residual obligations, pati po ang ating kooperasyon sa Interpol. So hindi po ito nagpapakita na walang sensibilidad ang administrasyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi po dyan nagtatapos. Hinahanap po natin at tinutugis pa si Senator Bato na pinangalan ng co-perpetrator ng ICC para sa crimes against humanity. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Follow-up lang din po sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte wherein she said na para ma-resolve po yung issue sa Senate leadership ay dapat mag-usap-usap yung 24 senators including yung mga nagtatago at yung mga nakakulong. Is this even a realistic or responsible proposal coming from the Vice President? Unang-una siguro po i-advise niyo siya, total lawyer naman siya, nabasahin po yung Avellino versus Cuenco para magkaroon siya ng kahit konting kaalaman sa sinabi po ng Supreme Court patungkol po dyan. At kung sasabihin nyo kung realistic, unang-una, hindi po agad makakapunta o makakadalo, makakaboto ang isang nakaditine. Dahil ang may sako po dito ay ang Korte, hindi po ang Senado. Pangalawa, kung yun po ang nais niya, na makabalik sa Senado, si Senator Bato, welcome po yun. Mas maganda kung kanyang i-encourage, pipilitin, kamukha nung ginawa ni Senator Cayetano, na makapunta at makabalik si Senator Bato de la Rosa sa Senado para siya ay umaten ng mga session. In response po, si House Deputy Speaker Paulo Ortega, nag-statement po siya kay VP Duterte. Sabi niya, Ma'am VP, respectfully, parang mahirap sisihin ang Malacanang sa gulo ng Senado kung karamihan sa mga bida sa drama ay mga BFF at political allies mo rin. Nag-agree po ba dito ang palasyo? Sa ating paningin, hindi lamang po ang palasyo maaari mag-agree dito. Karamihan po sa atin, nakikita po naman ang katotohanan. Naniniwala na lamang po siguro, ang tanging naniniwala na lamang po siguro na may kasalanan ang Malacanang dito, or kahinaan ng Malacanang, or palasyo, o ehekutibo patungkol dito sa nangyayaring gulo, ay silang dalawa na lamang ni Senator Alan Cayetano. Last question na lang po on the Senate. Yung threat po na sinasabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, sabi niya the alleged security threat against the Senate may be linked to the 18 former bodyguards of Zaldico. Konektado raw po yung natatanggap na banta nila and yung possible armed attack to disrupt Senate activities. How concerning po ito para sa palasyo? Of course, very alarming, very concerning. Dahil alam naman natin kung sino ang nasa likod ng 18 Maleta Boys. Walang iba kundi si Mike Defensor. Nahayagan, na sumisigaw, na gusto niya mapatalsik ang Pangulo sa pwesto. So ano pa ba ang kanila magiging motibo? Kung babasahin nyo at titignan nyo ang mga kwento ng 18 Maleta Boys, butas-butas, walang pinanggagalingan, walang basihan, ano pa ba ang motibo dito? Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, sa bagong Pilipinas, walang estudyante na maiiwan pagdating sa digital learning. Iyan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang ginanap na pag-distribute ng tablets at school supplies para sa mga estudyante ng San Juan kaninang umaga. Personal na sinaksihan ng Pangulo ang distribution ng mga essential learning tools and materials para sa mga mag-aaral.
sa pangunguna ng San Juan City LGU sa ilalim ng liderato ni Mayor Francis Zamora kasama ang Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sani Angara. Namahagi ng 13,000 tablets sa 13 public schools sa bayan ng San Juan upang makatulong sa digital learning ng mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 12. Namigay din ang Office of the President ng 1,000 school bags and supplies para sa kindergarten and grade 1 learners. Malinaw ang hangarin ng Pangulo, tiyakin na well-equipped ang kabataan pagdating sa anumang aspeto ng pag-aaral. Sa parehong kaganapan ay kinikilala ni Pangulong Marcos Jr. ang 105 Presidential Scholars ng San Juan. Makakatanggap ng tig 20,000 pesos mula sa Social Civic Projects Fund ang bawat scholar upang makamit nila ang pangarap na makapagtapos sa pag-aaral. Buo ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na sulit ang bawat sentimo na inlalaan ng pamahalaan para sa edukasyon. Para sa lahat ng kabataan, palawakin ninyo ang inyong kaalaman para kayo ang pag-asa ng bayan. Lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi naninira para iangat ang sarili. Hindi balat kayo lamang, kundi tunay ang pagsisilbi. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.